Kung mayroong political dynasty, may peke ng NGO, pretending to be mahal nila mga mahirap. Alam mo bakit? Bayan muna tanong mo sa kata kung sino yung boboto nila. Anti-political dynasty, pero yung boboto nila si Joy Drumonte, Saxy River. Siguro, tanong mo sa kanila. Okay. Because in the last election, ito pinapatindi in the last election, they voted for Herbert and Joy. Di ba? Pro-poor sila eh. Pag pupuli yung Herbert, di ba sinabi ko kila mga squatter, mga informal settler? Demolition. Pag pupuli niya. Demolition. Kasi ang solusyon naman sa Quezon City, may solusyon yan eh. May surplus sa 6.5B. Pwede mong kung paano mong mahirap. Kung talagang gusto mo. Mag-medium price. Okay? Mahal na ng pag-negosyate. Mahal daw din na kami. Pero kailangan dagdagan mo. No? Yun ang sinasabi ng purpose eh. It's not bad to help the government, but it's both parties. Let us know each other's back. Yun yung problema eh. Pero alam mo, Johnny, may natuwa ako sa'yo. Sasamantalan ko lang, kung suswitch ako. Yung sinasabi mo mga peke na NGO. Okay. Nangyari ito sa karanasan ng National Food Authority. Yung may mga nabalita na mga farmers groups, director, no? Na humingi sa inyo ng import permit para makapag-import, pero natuklasan na ibang grupo pala, private group, ang gumamit lang dito sa peke na farmers group na to. Ano na nangyari doon? Ang accreditation kasi sa importation, may mahabang proseso yan. Merong NBI clearance, may BOC clearance, meron ka pang CDA clearance. Pag yan po ay, napakagaling natin. Pag yan po ay nabigyan mo at sabihin mo na disqualified ka, magbabago naman yung pangalan ninyo. Ganun din naman yun magbabago ng pangalan. Pero kung tutusin nga, kung titingnan natin lahat yan, na dumaan sa maayos, pero kung meron silang financial na nasa likod, na ito ay subject sa investigation kaya ng ating Senado, dapat laliman pa. Para malaman talaga na anong nangyari. Kasi kung sabihin natin, napaka-superficial lang ang ating investigation, then siguro, ang gagaling na ating mga senador, papayaan natin sila doon sa investigation na yun. At palagi matutukoy rin naman nila kung pulutulog. Ay, sana nga. Kasi, habang marami pa rin, yung mga palaban nun, nagsisitandaan eh. Meron pa kayo sa aming lahi. Tanong natin muna. Dok, kaya direktor ba? Director. Okay. Director, kayo ko kasi nag-report ako sa labas dito na Pakinggan. Napag-usapan namin bago wala pa pa. Gusto ko marinig yung binabanggit namin na kanina, yung nabubulok na mahigit yata 50 tonelada ng bigas. Meron bang talagang nabubulok na mahigit 50 tonelada ng bigas? At yung sinasabi kong may sapat na yung supply ng bigas, nag-i-import tayo. Kumikita ba dito ang gobyerno sa pag-i-import natin? At kung kumikita, magkano ang kita ng gobyerno natin? Doon sa una, yung may nabubulok, wala ko tayong nabubulok. Sabi, ulitin ko, kung ikaw budigero at nabulukan ka, pananagutan mo, dapat ikulong ka. Kasi may standard operating procedure tayo. Kung meron ng aging stocks tayo, dapat ginagawa ng paraan yan. Para nang sa ganun, hindi siya masasayang. At yung sinasabi natin na 2010 stocks, is subject for bidding para ma-recover natin yung cost doon. Storage at yung cost, basic cost ng ating commodity. Kasalanan mo yun, mabulungan ka. Yan yung sa ating standard operating procedures. Kung saan man nanggaling ang kwento na yun, kung may nabubulok, sinasabi namin, wala akong nabubulok ng stock sa National Food Authority. Kung hindi kami maglalabas ng nabubulok na unfit for human consumption na wala sa standards namin. Second, doon sa pag-import natin, kumikita pa ang gobyerno. Kumikita po yung gobyerno, yun sa ating tax expenditure subsidy po. May subsidy yun, pero yun po binibid natin yung service fee sa kanila. Doon tayo sa service fee ngayon bumabawi, at imbis na magbayad sila ng taripa, service fee po naman ang binabayaran on a per kilo basis. So hindi ko lang kabisado yung kung magkano yung ating kinita doon, pero assure you na kumita po ang ating pamalan doon sa bigyan natin ng allocation sa ating importers. Saan lumalabas yung balitang may daw, meron pang figures sa administrator na 50
Toniladang bigas daw ang nabubulok sa... Ang ating bodega po ay open sa region. So, pwede lang puntahan yan, even in nationwide. No? Sabihin lang ninyo sa amin kung gusto nyo bisitahin at makikita nyo yung stocks. Kung meron man kayong stocks, ito yung nag-umpisa sa isang channel na merong expired na stocks. Ito yung kanilang tinutukoy ay yung iron premix natin. Ulitin ko ulit, yung ating inspiration po, ang tinitingnan po natin dyan yung iron content, hindi po expired. At tayo po ay hindi naghahalo ng ating premix. Ito po yung base doon sa ating nutrition program. Hindi tayo nagkahalo ng iron premix kung wala tayong siguradong market. Ang tanong doon, bakit sumobra po yung inyong iron premix? Kasi, nung time ng ating DGMA, ni Presidente Arroyo, tinarget po ng ating pamalaan na i-address yung malnutrition problem doon through our Food for School program, through our tindahan natin, feeding program. Lahat po ng mga programa niyan, stop. At yan na-concentrate lahat sa CCT. And therefore, kami, bilang sa amin po ngayon na inventoryan, patuloy po kami addressing and complying with RA 8976, which is the fortification law. So patuloy kami nag-distribute ng ating iron fertilizers. Mukhang may tanong, may suggestion si Mr. Johnny John. Director, napakaswerte ang Pilipinas. Pilipinas, Indonesia, Thailand. We are in the area of ang pwede natin break or shine. Because right now, ang problema ng public yung pagkain. Yung mga bundok natin dapat i-cover sa rice terraces dahil sa madalas na gumabaha. Yung suggestion ng sa inyo, kung if you convert all the mountains for planting of vegetables and rice, we could be the food basket of the world. Yung suggestion mo na. Alam mo, Sir Johnny, walang problema po yun eh. And even the Department of Agriculture are expanding their areas, area planted. No? Ang ginagawa po ng Department of Agriculture, in fairness kay Secretary Alcala, alam mo, doon sa China, no? Pupunta ka sa Taiwan, China, sa pang lugar, no? Wala sila halos bakanting lupa. Tinataniman nila yung gulay. Kung ano man naman na yun ang sinasabi pa namin noon. Kung gusto natin maging food self-sufficient, let's start. Kasi hindi lang naman yung trabaho ng Department of Agriculture, kundi tayo lahat. Ako, sinubukan ko na yan sa aming bahay, yung mga plastic, yung paso. Bakit nakakatanim ako ng gulay? At doon naman ako kuha yung aming gulay. So, ibig sabihin, anything that you plant and you eat is a substitute for rice, and that's still food. And therefore, you can help put doon sa ating target na food self-sufficiency. May kasunod, Director. Kasi 41 billion ng tax transfer. Kami mga businessman, masakit sa akin yun because we work and we pay the taxes. And it's not producing anything, tax transfer. The 41 billion could be converted to farm cooperative factories. And make these people productive. Kasi yung 41 billion, gawin mo, may round of 40 billion. Bumili capital of each corporation, of each factory, of each farming na 40 billion, you start from 1,000 area. So yung mga tinatawag na informal sector, to be bring to that area, sila magtrabaho. At naging productive para sa kanila. Yun ang suggestion ko lang. Maganda siguro, pag nanalo ko, umpisa natin sa Quezon City. Kasi ang Quezon City, sabi niyo, kung tanong ko sana sa inyo kanina, ang yaman-yaman ng Quezon City, ang yaman-yaman na natin sa informal settlers. At kung saan yung informal settlers, doon mo nababara yung trapiko. Bakit po? Una-una, doon sa basura. Una-una, doon sa pangalawa, doon sa kung saan naka-standby at kung saan nakabalangga yung ating